sino ba talaga ang may dapat na malaking pananagutan dito sa lumalabas na talamak, higit na talamak, at talagang malalang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ang simulat dulo ng paghihirap nating mga Pilipino ay ang korupsyon na nakaugat, nakaangkla, nakatanim sa ating taunang budget. Ang mapapansin natin na panay labas, panay press release, nag-iimbestiga ng mga bulilyasong flood control program si Bongbong Marcos. Siya yung nagmimistulang concern sa inyo. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ipit na lang siya. Ating pamagat ngayong tanghali, ang libog sa pera. Ang libog sa pera. Meron pong nagsabi sa akin, baka raw bastos yung pamagat. Paano naging bastos ang salitang libog? Alam mo nyo, ang libog sa pera, pag in-English nyong diretsyo, ang ibig sabihin yan, the lust for money. O anong bastos doon? So, ito po ay direktang ugnayan, tahasang usapan, maisog na pananaw, ang libog sa pera. Ito po ay patungkol sa matagal na po natin itong isinisigaw, hindi ba? Tila nung una, walang naniniwala nung aming inilahad yung anomalya, unconstitutional, invalid, immoral 2025 national budget. 2024 pa lang ho, winawalang hiya na nila tayo. Di ba yung akap na yan, kung sino man na nag-imbento niyan, suhol po iyan eh. Ang tungo ay para sa 2025 midterm election. Tapos, feeling nila, kontrolado na nila ang lahat ng mainstream media. Dahil yung mainstream media, wala pong ginawa yan kundi pag-usapan yung intelligence funds noon ni Vice President Inday Sara Duterte na sinabi na mismo ng tatlong malalaking institusyon sa Pilipinas. Unang-una na ang COA. Walang irregular na nakita doon sa paggamit ng intelligence funds ng Office of the Vice President. Sinundan po ito ng unanimous decision ng Korte Suprema. Sinabing unconstitutional yung impeachment na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At pangatlo, yung talagang naglibing na dito ay ang Senado. Senado ng 20th Congress, hindi ng 19th. Senado ng 20th Congress. Sinabi nga, in-archive dahil unconstitutional. So tapos na po yung usapin kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon naman, ang pag-usapan ho natin, sino ba talaga ang may dapat na malaking pananagutan dito sa lumalabas na talamak, higit na talamak, at talagang malalang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kanya po yung ating pamagat ay ang libog sa pera, the lust for money. Ang libog ho ng mga korap na nasa gobyerno at korap na kontratista, hindi yung makapagsilbi at makapaghatid ng tamang proyekto para maiangat ang buhay po ninyo. Ang libog ho nila ay sa korupsyon, sa pera nating mga Pilipino, sa pagnanakaw. Yan ho yung ating pag-uusapan ngayon. Ang libog sa pera. Kung mapapansin po nyo, lagay natin sa tamang konteksto at tila inililihis ng mga puwersa, malalakas na puwersa, yung direksyon at naratibo. Kung bakit ba tayo umabot sa bilyon-bilyon, daan-bilyon, trilyong pisong korupsyon dulot ng flood control projects. Huwag lang din po yung proyekto. Huwag lang din po natin tingnan yung libog ng mga magnanakaw sa gobyerno sa pera nating mga Pilipino. Tingnan din natin yung hindi na po makwentang halaga ng mga ari-arian na nasira at nasasalanta paulit-ulit pagka mayroong habagat, pagka mayroong bagyo, higit pa pag nagsanib ang habagat at bagyo o ordinaryong ulan. Tingnan ho ninyo yung mga kasangkapang nasira, bahay, pananim, yung mga nagkasakit, whether ordinary flu o leptospirosis o pneumonia,
hindi pa po yan kasama doon sa trilyong piso na. Almost 2 trillion pesos kung isang dekada nating susumahin. But under the present administration, 550 billion pesos. Di ba binida ng kasalukuyang Pangulo ni Bongbong Marcos ni BBM noong 2024 that under his watch, dahil wala ho silang mai-report, walang accomplishment. Gumawa ngayon ng phantom accomplishment. Ibinida niya, on record ito dito sa Tinig Mais, on record yung mga ating citation. During the SONA, napakahalaga po ng SONA. Bakit? State of the Nation. Ito po ay annual reporting ng kung sino mang Pangulo kung ano na ang estado ng ating bansa. Ano na ang estado ng kanyang pamumuno. Kaya ito dapat honest to goodness, full of transparency and truthfulness. Hindi po pwedeng okasyon ito para patuloy mong budulin ang sambayan ng Pilipino. Nakita po natin noong 2024. Much to his dismay. Pagkatapos ipahayag, ipagyabang with full conviction na 5,500 flood control projects na ang nagawa sa kanyang administrasyon na 3 taon pa lamang, finak-check siya ng habagat at baha. Nalubog ang malaking bahagi na hindi lamang ng Luzon, hindi lamang ng Metro Manila, kundi ng ating bansa. In denial, itinatanggi at napilitan na magsabing ito na raw ang new normal, na ang tubig kung hindi hanggang dibdib, lagpas sa ulo, lagpas sa bahay. Dahil daw sa climate change. Yan ay bahagi ng patuloy na pambubudol. Ang korupsyong naglalabasan ngayon sa mga kasalukuyan at nagaganap na investigasyon, hindi mo maaaring isisi kay climate change. Si climate change ay ang ugat po niyan ang kapabayaan. Yung neglect and indifference ng sangkatauhan, hindi lang po ng Pilipino, kundi ng sangkatauhan sa nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi po si climate change ang may kasalanan kung bakit higit na talamak ang nagaganap na korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos Jr. administration. At wag po ninyong tatanggapin yung pambubudol na binanggit niya. Ito na ang new normal. Let's embrace it. Let's learn to live with the flooding at wag po tayong maniniwala. Dahil po nakaranas sila ng extreme, severe at total rejection dito sa ginawang referendum nitong 2025 midterm election. Linalagyan lang po natin ng konteksto para hindi po kayo maligaw. Ano? Wag po tayong maniniwala na ito ang new normal. Hindi po ito ang new normal. Dapat ang korupsyon linabanan day 1 pa lamang ng kanyang administrasyon. Dahil po sila ay nakaramdam ng grabing rejection mula sa inyo, mga mahal kong kababayan, sa mga Pilipino na akala nila'y nauuto-uto nila, na akala nila'y nabubudol at nagpapabudol sa kanila dahil tahimik lang po tayo. Pero nung tayo po ay nagtungo, kung hindi pinakialaman ng Commission on Election, ang halalan, kung hindi pinalitan yung software na subject din po ng sulat na nakabinbin ngayon dyan sa Senado na imbestigahan si George Garcia, si Chairman Technical Glitch, lalo pa pong titining at kikinang kung gaano katindi yung rejection na nakuha ng Marcos administration. Ito po yung grado kung susukatin ka yung midterm po Sang-ayon ba ang iyong nasasakupan, ang iyong pinaglilingkuran sa unang kalahati ng iyong termino, sa first 3 years? Obviously, hindi. Hindi. Rineject po dahil sa issue ng corruption, sa issue ng patuloy na political persecution, sa issue ng seemingly unproclaimed or unannounced martial law, silent martial law, dahil tinatakot yung mga kritiko, pinatatawag sa investigation in aid of legislation. Wala hanggang ngayon, no? Wala namang na-legislate. Wala namang proposed legislation regarding social media user platform. Yung mainstream media nga, hindi na ho nababalita.
So, lagyan natin ng tamang konteksto. Ang nangyayari, huwag ko tayong magpapabudol, iminumulat ko kayo dahil ang sabi ko nga, ang nais natin ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso. Maraming salamat to sa napakaraming live viewers sa atin na YouTube at ganun din po sa Facebook. Sana ho ay mag-share kayo, mag-subscribe, mag-follow, mag-like, mag-comment, mag-react at lalo po pa pong dumami ang makarinig at makinabang dito sa ating direktang ugnayan. Hindi ko po layunin na palagi po tayong sang-ayon sa isa't isa. Hindi ko po layunin na pagkatapos ninyong makinig at manood, kung ano man po ang aking tindig, kung ano man po ang aking prinsipyo, paninindigan, paniniwala, opinyon, kuro-kuro ay pareha tayo. Hindi po. Kinakailangan lang magkaroon kayo ng inyong malaya, independent, principled, matapang, maisog na paninindigan dahil bahagi po tayong lahat ng mga usaping panlipunang mahahalaga, kagaya nga po kung paano ninanakaw ang bawat sentimong nanggagaling sa buwis na binabayad ninyo, na buwis na binabayad natin. Balik po tayo dito sa ang libog sa pera. Ang libog ho talaga sa pera. Kagaya ng aking paulit-ulit na sinasabi sa ating direktang ugnayan ho sa inyo, ang alpha and omega ng korupsyon, ang simula't katapusan, ang simula't dulo ng paghihirap nating mga Pilipino ay ang korupsyon na nakaugat, nakaangkla, nakatanim sa ating taunang budget. Ang nangyayari po ngayon, mapapansin natin na panay labas, panay press release, nag-iimbestiga ng mga bulilyasong flood control program si Bongbong Marcos. Wala naman pong masama doon. Okay? Pero ang direksyon nila, siya yung nagmimistulang concern sa inyo. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ipit na lang siya. Kanya kinakailangan niyang baguhin, baliktarin, at i-reshape yung narrative na siya ang pasimuno kung bakit ngayon naglalabasan yung mga katotohanan sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Let us give credit where credit is due. Let me take you back a few months back. Hindi ho ba si Pangulong Duterte ang unang nagpakita ng maanumalyang Bicameral Conference Committee report nitong 2025? Ito po yung naging basihan ng pagpasa ni Bongbong Marcos nitong napaka-maanumalya, mabahong 2025 national budget. Huwag ho ninyo siyang hangaan na nakikita niyong nag-i-inspect. Nakita po nila yung massive, if not total rejection na kanilang nakuha nitong midterm election kung tatutuhin pong referendum. Hindi maaari na ang magiging naratibo nila, this early, nakikita ko po bilang isang pag nag-a-analyze ng mga usaping panlipunan at nakikita natin ang direksyon ng politika, there is seemingly an open attempt to acquit Bongbong Marcos at least in the bar of public opinion. Yung paglabas-labas niya na nag-iinspeksyon ng mga dike, ng mga gumuhong flood control programs, ng mga missing o guni-guni, talaga pong guni-guni. Pero yung guni-guni yan po ay produkto ng kanyang sariling bangungot. Bangungot niya po yan sapagkat nung kanyang pinirmahan ang napaka-maanumalyang 2025 national budget, naging aktibong bahagi na rin po siya ng korupsyong nagaganap ngayon sa ating bansa dulot ng maanumalyang paggamit ng pera nating mga Pilipino na nag-uugat sa taunang budget. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo
The alpha and the omega of corruption in our country is deeply rooted in our national budget. But the problem now is, alam na nga nila na bulilyaso na, manggeld na yung proposed 2025 budget. Ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Pinirmahan pa rin niya. Kahit umaalingasaw na yung baho, yung lansa ng bulok na panukalang 2025 budget. Hindi po tayo dito nagfo-fault finding, hindi po. Meron po tayong basihan. Pakikita ko po sa inyo para magbalik tanaw po tayo. Ito po yun hindi ba? Screenshot nyo po para may sarili kayong kopya. Ilalagay po natin sa tamang konteksto at direksyon yung mga mahalagang usaping panlipunan. Because I cannot allow that this early, there is an obvious effort and an overt attempt to acquit him, to make him look innocent and in fact hero in the bar of public opinion. Hindi, complicit to ang Marcos administration. Ano po sinabi rito? Kanila po ito mainstream media, kanila ito, Inquirer.net. Marcos thoroughly reviewing. Ibig sabihin, masusing pinag-aaralan. Repaso ang 2025 budget to conform to charter. Ibig sabihin, para hindi ito maging unconstitutional. Masusing pinag-aaralan. Kasama ang kanyang mga kasama sa executive department. Nariyan, yung kanyang finance secretary, nandyan yung budget secretary, nandyan yung public works secretary, nandyan yung socio-economic planning secretary, nandyan sila lahat Masusi nilang pinag-aaralan ang 2025 proposed budget. Sinabi niya, binasa niya yung 4,000 pages more or less na proposed 2025 national budget. Maalala po niyo yun? Sinabi niya na masusi niyang pinag-aralan na yung 4,000, binasa yung 4,000 pages more or less na proposed 2025 national budget. At wala raw siyang nakitang hindi ayos doon. No, malinaw yun. At sinabi namin, wala naman kaming sinabing may blanco sa GAB. Ang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ano ang ginawa? Para bahagi ng patuloy na pambubudol kasi nga bahagi sila nito Itong maanumalyang 2025 budget, ito pong pagnanakaw ng trilyong pisong halaga na, isang dekada na, at 550 billion pesos na flood control funds, hindi maaaring hindi siya managot dito. May pananagutan siya rito dahil 2024 pa ginagawa na yan. Nangyayari na yan. 2024 nangyayari na. Yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha nila noong 2024, hindi ba? At ibinalik sa National Treasury, sa General Fund. Bawal din yun, unconstitutional yun. Pero tatalakayin din po natin yan. Ganon din yung zero funding na natamo ng PhilHealth. How can you now feign ignorance sa pinirmahan mo? Ziniro mo yung budget ng PhilHealth for 2025. Tapos ngayon, ang patuloy na pambubudol, tinutulak nila yung zero billing sa mga piling public hospitals. Paano magsusurvive ang public hospital sa zero billing? Zero budget din ang binigay mo sa PhilHealth. So dito, wag nating hayaan na makapaghugas kamay ang executive department. Wag natin hayaan na makapaghugas kamay ang Office of the President. Mali yung pagpirma nung maanumalyang panukalang budget noong 2025. Ano ang ginawa niya? Pinirmahan pa rin niya. Pruweba. Nag-aaral pang araw po sila meron pang press release. At yung salitang yan, kanila galing. Thoroughly reviewing. Ibig sabihin, masusing pinag-aaralan, pinag-iisipan, binubuhusan
ng panahon. Wala kang tanggihan dito. Inyong online na outfit ito eh. Di ba? Kuhaan po nyo ng larawan bago baka i-take down. Meron na tayo. Ano? Sisingilin natin sila kung bakit tayo umabot sa puntong ganito na bilyong-bilyong piso na ang nawawala. Malinaw sa kanilang sariling press release nung mga panahon na yon, aktibo at masusi yung ginagawa nilang pagrepasay. And in spite and despite of him claiming to have read each and every page, 4,000 pages more or less of the proposed 2025 budget, pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. Etong nangyayari mga revelation dito, hindi po dahil nagbigay siya ng pahayag laban sa korupsyon noong 2025 SONA. Pangbubudol po iyon.